Tropical Depression Luis o Bagyong Luis naglandfall na sa Maconacon, Isabela. Malalakas na ulan at pagbugso ng hangin. Palalakas pa ba? At may isa pang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Magandang araw Pilipinas, narito na ating update sa panahon ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Isang mahalagang weather update ang ating pag-uusapan dahil ang Tropical Depression Luis o Bagyong Luis ay nasa coastal waters na ng Maconacon, Isabela at patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran. Pero ang mas dapat nating bantayan ngayon ay hindi lamang ang hangin ng Bagyong Luis dahil kasabay nito ang malalakas na pag-ulan, pinalalakas na habagat at isang malawak na weather disturbance sa silangan na pinangalan ng Typhoon Dolphin na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya ang tanong ngayong araw, saan pinakamalakas ang ulan? Alin ang mga lugar ang maaring makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa? At ano ang magiging kilos ng Bagyong Luis bago ito tuluyang lumayo sa ating bansa? Kung gusto mo namang maging updated sa panahon, i-like, i-share at i-subscribe mo lang ang ating channel. Mga kababayan, isang mahalagang paalala. Hindi ibig sabihin na wala sa direktang dinadaanan ng sentro ng bagyo ang isang lugar ay ligtas na agad mula sa epekto nito. Sa kaso ng Bagyong Luis, mas malawak ang panganib dahil bukod sa hangin, malaking bahagi ng banta ay nagmumula sa ulan at southwest monsoon o habagat. Kaya manatili hanggang sa dulo dahil pag-usapan natin ang track intensity ng tropical cyclone, wind signal, rainfall outlook, coastal waters at ang mga lugar na kailangan maging mas alerto sa mga susunod na 24 oras. Mga kababayan, ang kasalukuyang kalagayan ng Tropical Depression Luis o Bagyong Luis, ang sentro nito ay tinatayang nasa coastal waters ng Maconacon, Isabela. Taglay pa rin ito ang maximum sustained wind na 45 km per hour malapit sa sentro, habang umaabot naman sa 60 km per hour ang pagbugso ng hangin. Kumikilos ang Bagyong Luis patungong northwest o pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ibig sabihin nito mga kababayan, hindi ito isang mabagal na sistema. Patuloy itong gumagalaw habang papalapit sa hilagang bahagi ng Luzon. At dahil umaabot hanggang 400 kilometers mula sa sentro ang malalakas na hangin nito, hindi lamang ang mismong lokasyon ng sentro ang dapat nating tingnan. Mas malawak ang maaring maramdamang epekto. Ngayon pag-usapan natin kung bakit ganito ang kilos ng Bagyong Luis. Sa kasalukuyang setup, may dalawang pangunahing bagay tayong kailangang tingnan. Una, ang steering flow o mga hangin gumagabay sa direksyon ng bagyo. Ang pangalawa ay interaction nito sa southwest monsoon o habagat. Sa ngayon, patuloy na tinutulak ang Bagyong Luis pahilagang kanluran habang nasa silangang bahagi ng Luzon. Habang gumagalaw ito, maaari pa itong magkaroon ng sapat na moisture upang magdala ng malalakas na ulan sa northern Luzon. At dito nagiging mahalaga ang sitwasyon sa paligid ng bagyo. Kapag ang hangin ay dumaan sa mga kabundukan ng Cordillera at iba pang mataas na lugar, maaring mapalakas ang pag-ulan. Kaya hindi lamang coastal areas ang dapat mag-ingat. Kasama rito ang mga kabundukan at landslide-prone areas. Isa pang mahalagang factor ay ang habagat. Kapag may tropical cyclone sa silangan o hilagang silangan ng bansa, maaari nitong baguhin at palakasin ang daloy ng moisture patungo sa ating bansa o sa bansang Pilipinas. Kaya kahit ang Bagyong Luis ay hindi isang napakalakas na bagyo sa ngayon, maaari pa rin itong magdulot ng malawakang pag-ulan. At ito ang dahilan kung bakit minsan ay mas malaki ang epekto ng ulan kaysa sa mismong lakas ng hangin na dala ng bagyo. Ngayon, ano ang posibleng mangyari sa Bagyong Luis? Ayon sa ating track and intensity forecast, magpapatuloy muna sa northwestward direction. May posibilidad itong dumaan malapit sa northern Luzon, partikular sa bahagi ng Cagayan. Pagkatapos ito, inaasang magkakaroon ng malaking pagbabago sa direksyon ng sistema. Posible itong lumiko patungong east-northeast o pabalik sa direksyong silangan at hilagang silangan habang unti-unting lumalayo sa ating Philippine landmass. Pero mas mahalagang tandaan, may uncertainty pa rin ang track. Kaya huwag nating isipin na isang linya lamang ang forecast map ang maaring sundin ng bagyo. Maaring magkaroon ng kaunting pagbabago sa succeeding bulletins,
Pagdating naman sa lakas nito, inaasahang mananatili muna itong tropical depression sa malaking bahagi ng forecast period. Gayunpaman, may posibilidad itong lumakas patungong tropical storm habang nasa ibabaw ng ating Philippine Sea. At kung magpapatuloy ang strengthening habang tumatawid sa extreme northern Luzon, may posibilidad ding umabot ito sa severe tropical storm pagkatapos itong dumaan sa Babuyan Island. Ngunit sa sandaling tumama sa mainland China at makapasok sa kalupaan, inaasahan ang paghina nitong bagyong Luis. May isa pang napakahalagang detalye mga kababayan, posibleng ma-absorb o ma-integrate ang circulation ng bagyong Luis sa circulation ng malaking weather system, kabilang ang tropical cyclone Dolphin, habang nagpapatuloy ang kanilang interaction sa rehiyon. Kaya patuloy nating binabantayan ang pagbabago ng pattern sa mga susunod na araw. Ngayon, isa-isahin natin ang mga lugar na dapat maging alerto. Sa lugar ng Cagayan, partikular ang central at eastern portion, inaasahan ang pag-ulan at pagbugso ng hangin dito. Kasama rin ang Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Sa mga lugar na ito, maaari magkaroon ng flash flood at landslide, lalo na kung tuloy-tuloy o biglaang paglakas ng mga ulan sa lugar na ito. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Central Luzon at iba pang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Hindi rin ligtas sa epekto ng habagat ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Samantala sa Western Visayas, Negros Occidental at Palawan, ang pangunahing weather driver ay ang southwest monsoon o habagat. Kaya kahit hindi malapit ang bagyong Luis sa mga lugar na ito, maaari pa rin magkaroon ng malalakas na pag-ulan sa inyong lugar. Ngayon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at eastern portion ng Ifugao, kasama ang northern portion ng Aurora. Ano ibig sabihin ng signal number 1 mga kababayan? Ang inaasahang hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ito ay maaring magdulot ng minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Pero tandaan, mas malakas ang hangin sa coastal areas at open areas at maging sa kabundukan, habang maaring mas mahina naman sa mga lugar na protektado ng terrain. At may isang bagay na kailangan nating bantayan sa ngayon. Ang pinakamataas na signal na posibleng maitaas habang dumaraan ang bagyong Luis ay signal number 2. Hindi rin tuluyang inaalis ang posibilidad na itaas ang signal number 3 kung sakaling lumakas ang bagyong Luis patungo sa severe tropical storm habang dumaraan sa Batanes, Babuyan Island. Kaya para sa mga nasa Northern Luzon, huwag hintayin tumaas ang signal bago kayo maghanda. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating ulat, ang ating heavy rainfall outlook. Para ngayong araw, August 4 hanggang bukas ng hapon, may forecast na higit 200 millimeters na ulan sa lugar ng Pangasinan. Samantala, maaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters naman sa lugar ng La Union, Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. At nasa 50 hanggang 100 millimeters naman na buhos ng ulan. Mararanasan ito sa lugar ng Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Isabela, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Napakahalagang numero ito mga kababayan dahil 100 hanggang 200 millimeters ay hindi maliit na dami ng ulan. Kapag bumuhos ito sa maikling panahon, lalo na sa mga watershed at mountainous areas, maaring mabilis na tumaas ang mga ilog at sapa. Maaari rin magkaroon ng urban flooding, partikular sa mga mabababang lugar at mga lugar na may problema sa drainage. At para naman sa darating na August 5, patuloy pa rin ang banta. Maaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters na buhos ng ulan sa lugar ng La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. Kaya ang mga residente sa mga lugar na ito, huwag baliwalain ang tuloy-tuloy na ulan kahit hindi naman direktang tumatama ang sentro ng bagyo sa inyong lugar.
Ngayon naman mga kababayan, pag-usapan natin ang habagat dahil sa interaksyon ng tropical cyclone at monsoon flow, patuloy na maaring mahatak ang moisture mula sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayong araw, kabilang sa maaring makaranas ng moderate hanggang heavy rainfall ang lugar ng Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas naman tututok ang ulan sa Antique, Negros Occidental at Negros Oriental. At sa August 5 hanggang August 6, kabilang naman ang maaring maapektuhan ng habagat ang Occidental Mindoro at Antique, kasama ang ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Kaya makikita natin na dalawang magkaibang weather system ang nagtutulungan upang palawakin ang rainfall coverage. Ang bagyong Luis at ang tropical cyclone. At ang habagat naman ay nagdadala ng karagdagang moisture. Ngayon dumako tayo sa ating coastal waters and marine advisory. Para naman sa ating mga kababayang mangingisda at mga kababayang nasa coastal areas, kailangan din nating maging maingat. Sa northern at central Luzon, maaring umabot sa moderate hanggang rough seas na may wave height na 1.2 hanggang 2.8 meters ang taas. Sa Mindanao na nasa 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas na inaasahan ang alon dyan. Samantala sa Southern Luzon at Visayas, umaabot sa 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas naman ng mga alon. Partikular na bantayan ang seaboard ng Isabela kung saan maaring umabot sa 2.5 metro ang taas ng alon. Gayon din ang ilang bahagi ng Pulillo Island, Camarines Norte, Davao Oriental at Aurora. Para sa mga gumagamit ng motor na bangka at mga maliliit na sasakyang pandagat, kung hindi naman kinakailangan ang paglalayag sa ngayon, mas mabuting ipagpaliban po muna ito kapag lumala ang kondisyon ng inyong karagatan. Ang hangin at alon ay maaring biglang lumakas, lalo na malapit sa thunderstorm at coastal areas. Sa ating mga kababayan, narito ang ating mga paalala. Una, kung nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 areas po kayo, i-secure ang mga bubong, bintana, outdoor equipment, halaman at anumang maaring tangayin ng hangin. Pangalawa, kung nasa flood-prone areas ka, ihanda ang iyong mga emergency bag. At magkaroon ng flashlight, extra batteries, power bank, pagkain, tubig, gamot, at importanteng dokumento at communication device. Pangatlo, kung malalakas ang ulan, huwag piliting tumawid sa mga rumaragasang tubig. Hindi natin alam kung gaano kalalim ang baha at maaring may butas ang kanal o malakas ang mga pag-agos. Pang-apat, para sa mga nasa landslide prone areas, magi-alerto sa mga senyales tulad ng pagbitak na lupa, pagguho ng slope, pagtabingi ng puno at poste, at bigla ang pagbabago sa daloy ng tubig. At tumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang tumulong sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, sa panahon ng bagyo, malakas na ulan at pangamba, natural lamang na makaramdam tayo ng takot. Pero ang takot ay hindi nangangahulugang wala na tayong pag-asa. Ang paghahanda ay hindi kawalan ng pananampalataya. Sa halip, ang pagiging handa ay bahagi rin ng pagiging responsable. Maghanda tayo, makinig tayo sa mga otoridad, alagaan natin ang ating pamilya at higit sa lahat, huwag nating kalimutan sa gitna ng anumang unos, may Diyos na maaari nating sandalan. Hindi natin kontrolado ang direksyon ng bagyo, hindi natin kontrolado kung gaano kalakas ang ulan, pero maaari nating kontrolin kung paano tayo maghanda. Kaya sa bawat tahanan, maging mapagmatsyag, maging mahinahon at manatiling may pag-asa. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating channel. Sa susunod na update, susuriin natin kung may pagbabago ba sa track ng Bagyong Luis. Tataas ba ang Tropical Cyclone Wind Signal at gaano kalawak ang magiging epekto ng ulan at habagat sa Luzon at iba pang bahagi ng ating bansa. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, pag-alerto. Ingat tayong lahat.